So tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po sa mga coins na may halaga at nabibili. Alam naman po natin, siguro hindi nalingid sa ating kalaman, lalo na po sa YouTube, tumingin kayo. Marami po nagsasabi, nagbablog, na ang 2001, yung 10 piso na 2001, matagal na po yan eh, hindi pa ako nagbablog, halos viral na yata yan. Ang 2001 daw po na 10 piso ay may ginto, kaya nabibili po ng mahal. Tapos, ang kasunod niyan, lumabas po yung bagong 20 pesos. Hindi ko alam kung 2021 yata yung binibili nila. May halo din daw pong ginto. Ano po? Tumingin nga po ako sa mga YouTube, may nakita nga ako ganyan. May halo daw pong ginto ang coins na 2001 na 10 at sa 2021 na 20 pesos na plata. Simple lamang pong logic yan. Ang Bangko Sentral ba ay gagawa? Tignan niyo po ha. Ang Bangko Sentral ba ay gagawa ng gold na sinlaki po ng 20 pesos? Ganito po. Sinlaki niyan. Ito din po 10 piso. Gagawa ba ang Bangko Sentral ng ganyang kalaki na gold at ibebenta po sa merkado ng 20 pesos lang? Lamang ang may alam. Magandang panahon ulit sa inyo mga kaibigan dito sa aking channel, More Than Treasures. Sa video po natin ito ay tatalakayin po natin yung mga iba't ibang klase ng coins na nabibili po. Iba't ibang klase ng coins na may halaga. At ito po ay request ng isa nating masugid na taga-subaybay ng ating channel. Ito po ang kanyang request. Sabi niya ay kung pwede daw po ba tayo gumawa ng video tungkol sa mga coins na nabibili. Ano po? At yan po ang tatalakayin natin ngayon. Shoutout din po kay Sir Henry Vargas. Sir Henry Vargas, ang iyong request na i-vlog ko yung lahat ng klase ng karat ng gold na mababa sa 10K pababa ay gagawin po natin yan. Naghihintay lamang po ako na makabili ako ng mga alas na gold na mababa sa 10K, yung 8K, 6K hanggang 4K. Mahirap po kasi mag-video nang wala po sa aktual. Puro salita lang, hindi po masyadong maunawaan. So tatalakayin po natin ngayon ay patungkol po sa mga coins na may halaga at nabibili. Alam naman po natin, siguro hindi nalingid sa ating kalaman, lalo na po sa YouTube, tumingin kayo. Marami po nagsasabi, nagbablog, na ang 2001, yung 10 piso na 2001, matagal na po yan eh, hindi pa ako nagbablog, halos viral na yata yan. Ang 2001 daw po na 10 piso ay may ginto, kaya nabibili po ng mahal. Tapos, ang kasunod niyan, lumabas po yung bagong 20 pesos. Hindi ko alam kung 2021 yata yung binibili nila. May halo din daw pong ginto. Ano po? Tumingin nga po ako sa mga YouTube, may nakita nga ako ganyan. May halo daw pong ginto ang coins na 2001 na 10 at sa 2021 na 20 pesos na plata. Simple lamang pong logic yan. Ang Bangko Sentral ba ay gagawa? Tignan niyo po ha. Ang Bangko Sentral ba ay gagawa ng gold na sinlaki po ng 20 pesos? Ganito po. Sinlaki niyan, ito din po 10 piso. Gagawa ba ang Bangko Sentral ng ganyang kalaki na gold at ibebenta po sa merkado ng 20 pesos lang? Ang 10 piso, ibebenta 10 piso lang? Hindi po pwedeng mangyari yan. Ang pwede po mangyari, no? Gagawa po ang isang gumagawa ng coins o ang ating Bangko Sentral. Siguro, ito haka-haka ko lang ha. Ito pa ang pwedeng mangyaring gawin nila. Gagawa po sila ng 20 pesos na ganyan at ilalabas mo sa merkado, 50 pesos na ang halaga. Pero yung sasabihin mong gagawa ng ganyang kalaki na gold, ilang gramo po yan? Ano po? Yang 20 pesos na yan, hindi ko pa po yan nagagramo. Pero sisiguraduhin kong hindi po bababa yan sa 10 gramo. Eh magkano po ngayon ng 18K? 3,000. 10 gramo is 30,000. Tapos ibaba lamang ng Bangko Sentral sa halagang 20 pesos.
Sabi nga nung kaibigan ko sa Usapang Alahas, Teatos Vlog, meron daw pong tunay na gold, tapos ay tinatakan po ng peke. Ano po? Sabi niya doon, sa ganung mga tao, yun daw po ay may problema daw po sa pag-iisip. Pero mo, gold na 10 gramo mahigit, 20 pesos, bibigyan mo lamang ng presyo na 20 pesos galing po sa Bangko Sentral. Kailanman hindi po pwedeng mangyari po yan. Alam niyo po ang totoo? Sa 20 pesos na plata, wala pong halong gold. Opo, kayang-kaya ko po sa inyong patunayan. Sa 10 pisong 2001, wala din pong halong coins. Walang halong gold. Kasi kung may gold yan, hindi po 10 piso ang halaga niyan. Yung 20 pesos sa 2021, kung meron din pong gold yan, hindi lamang po 20 pesos yan. Na po, maaari, baka 20 mil. Mahina pa yun ng 20 mil kung naging gold yan. O may halo lang daw, sabi nila, kahit na po may halo lang, hindi ganyan ang presyo niyan. Yan po ay purong tanso yung gilid po niyan. Lamang Tanso lamang ang po may yan. alam. Kung malinaw, dapat po talaga ay meron po tayong kaalaman tungkol sa mga ganyan. Ang dami ko po 10 piso dating 2001. Pati po mga coins na 2021 na 20 pesos. Ano po? Hindi po yan na bibili ng mahal. Pero kung pipilitin niyo po ako, bibentahan niyo ko ng 10 pisong 2001, bibilin ko din po sa inyo. Maramihan. Yung halaga po, pag ako bumili dun sa 10 piso, bibilin ko po sa inyo ng 9 pesos. Siyempre, negosyante tayo, kailangan may tubo. Kailangan nang bilhin ko sa inyo ng 12 o 3,000, ano ako nagpapakamatay. O ba? Yan ay walang halaga, kundi kung magkano siya, yun lamang po siya. Kung 20 pesos is 20 pesos. Kung 10 piso is 10 piso. Meron din po nagsasabi na yun daw pong ulo ni Rizal, 1972, 1971, ay nabibili din. Ito po yun, oh. Siguro nabibili po yan sa napakababang halaga. Pero sa amin pong, sa tagal ko na pong alahero, mag-15 years na po. Pag nagdala ako niyan sa bintahan ko, baka isipin ng aking mga buyer doon wala na akong mabili, kaya kung ano nangyayari sa akin. Ano po? Hindi din po yan nabibili. Kung gusto niyo po talagang binibili yan, kontakin niyo po ako sa aking Facebook page. Ano po, bibigyan po kita ng mga ganyang coins doon sa mga nagsasabi. Hindi ko po ito sasabihin kung hindi ko po nakita sa mga YouTube na may nagbablog. Hindi ko na po lamang nilagay dito kasi mahirap naman, baka maging masama ang tingin sa atin. Pero doon po sa mga nagsasabi na yan ay nabibili ng mahal, naghahanap pa nga po sila doon sa 1972, meron daw pong 1971 yan. May nakakausap naman ako na ako'y gumagala pa. Binibili nga daw po yan, yung ganyang mga coins. Pero kailangan may kasama daw na hikaw, kahit kabak lang. Napakahirap po naman loloko ka ng kapwa at paasahin mo lang. So kaya nila bibilin yun na may kabak na hikaw. Siyempre gold yun, yung hikaw, natural, bibilin nga nila. Pero kung walang kabak na hikaw, hindi nila bibilin yung coins kasi wala talagang value. Ano po? So iba po talaga yung may kaalaman. Ano-ano ba ang mga coins na nabibili? Ito po ha. Itong ituturo po sa inyo is very simple pero ultimatum po to. Pag ito nahawakan nyo, talaga pong mabibili ito. Unang-una po ay yung ganitong coins. Yan. Kung tawagin po yan, Commonwealth eh. Yan po ay sakop pa tayo ng Amerikano noon. Tignan niyo po. United States of America, sa ilalim, Pilipinas. Ibig sabihin, sakop tayo ng noon. Ito pa po. Yan. Alfonso 12. Ito rin po. Alfonso 13. Ngunit, ito po ang pinakang kasiguruhan nyo na ang isang coins ay nabibili. May taon po ang coins na nabibili. Kapag ang nakita mo po sa old coins or sa coins is 1945 below, 1945 pababa, ganito po. Yan.
Anumang klase ng coins, anumang bansa ng coins, kasi may coins sa ibang bansa, di ba? Ba't ibang bansa yan? Ang lagi niyo pong titignan is yung taon. Ang nabibili po sa coins, ito po, 100% po ito. Ang nabibili sa coins, ang taon po niya is 1945 pababa. Bakit? Dahil po ang 1945 pababa, iyan po ay silver coins, nandyan din po ang gold coins. Ito po yung ating pera nung panahon pa ng Hapon, Amerikano. 1945 po yan, pababa. Pero yung ganitong pera natin, meron din pong hindi nabibili na ganyan. Ito po kasi, yung agila, tapos yung likod, babaeng nakatayo. Yung hindi po naman nabibili, ito, agila. Yung likod naman, lalaki nakaupo, na may hawak na di ko malaman kung martilyo yun. Ano po? Yan po is, hindi na po yan nabibili. Yan lang naman ang hindi po nabibili sa ating mga coins. Pag yan na nakita mo, agila, tapos sa likod, may lalaki nakaupo. 5 centavos po yata yan. Hindi na po yan nabibili. Pero pag nakita mo ay babaeng nakatayo, may agila sa likod, 1945 po pababa ha, iyan po ay nabibili. Kasi meron din pong babaeng nakatayo, coins natin, sa likod po naman is may tsapa, ay hindi na po yun. Basta 1945 pababa. At original, naandyan po ang mga coins na silver, naandyan po ang mga coins na gold. Ano po? Andyan po yung mga may presyo na coins. Anumang bansa po yan. Basta 1945 pababa, iyan po ay nabibili. Ngunit, paalala ko po sa inyo, datapwat at subalit, ano po, hindi po pwedeng mawala pa din si asido at si bato. Bakit? Sa anumang coins na mamahalin, napakarami pong peke na lumabas. Lalo na po to. Napakarami ko pong, hindi naman siguro napakarami, sa pamimili ko po sa loob ng maglilibing 5 taon, ang dami ko na pong nabiling ganyang coins. Yan po talaga ay silver. Silver po yan. Ngunit gusto ko pong malaman sa inyo na marami pong peke din ako. Ha? Hindi ko po ito narinig, kundi talagang base po ito sa sarili kong karanasan. Marami din po akong nabili na ganyan na fake. Pero alam kong fake, hindi ko binibili ng mataas. Ginagawa ko lang koleksyon. Ano po? Paano malalaman na yan ay fake? Huwag mo na silipin sa mga tatak, sa mga timbang, saan man. Buhusan mo lang po ng asido. Kapag silver po, ang gold, ang coins, ganito po ang reaksyon niyan. Ganyan. Kapag naman po fake, ang coins, ganito din po ang reaksyon niyan. Yan. So, kahit na po siya ay may tatak na 1945, mas mababa pa, at kulay puti siya, at pag binuhusan niyo po ng asido is nagkulay berde. Yan po ay fake na silver coins. Paano naman po sa gold coins? Ano po? Ito po, gold coins, oh. Sample. Gold coins yan. Paano mo rin malalaman na fake ang iyong gold coins? Asido at bato din po. Buhusan niyo po ng asido. Kapag nagkulay berde, yan po ay fake. Tanso lang. Pero kapag ang iyo pong asido ay para lamang tubig at wala pong reaksyon, gold po yan. Ngunit, isa pa, sa gold coins, ikukusus mo po siya sa bato. Kasi mamaya, stainless yun na ginawang gold, na ginawang coins, pinubog sa ginto. Ang stainless po, hindi tinatabla ng asido. Okay? Pero pag kinuskus mo sa bato, makikita mo po sa bato kung stainless yan, kulay puti na po ang didikit sa bato. Ibig sabihin, hindi siya gold. Okay? So, nawa po sa ating itinuro sa inyo, ay may natutunan pong muli kayo. Sa nag-request po nito, ay shoutout sa iyo, kaibigan. Ang pinakambayad mo sa akin, i-share mo ito. Hanggat kaya mo i-share sa ating mga kaibigan upang tayo ay makatulong. So, inuulit ko po doon kay Sir Henry Vargas. At saka ko na po sasagutin sa video natin o saka ko na po gagawin ang vlog kapag ako po ay nakakuha ng mababang uri ng ginto. Sapagkat marami pong alahero o lalo na po yung mga nagsisimula pa lang na hindi po alam ang kilatis po ng mga mababang uri ng ginto. Ito po kung tawagin ay kulo. Maraming pong salamat at pakisubscribe niyo po aking channel. Kung bago ka pa lamang, pakishare, like, and comment. God bless po. Lamang ang may alam.